Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth. Pasensya na po, wala po tayong live stream dahil linggo po. Pero dahil nga nagpasabog si Donald Trump today, hindi naman natin maiwasan na hindi tayo gumawa ng content. So mga kotsero, bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa ating Coach Jared YouTube channel at pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi po kayong updated sa mga ganap dito sa aking channel. Jared Pulido po ang pangalan. At join na rin ang ating group, Facebook group. No? Pangalan nun ay Tambayan ng mga Koncheros. Ayun. So mga Konchero, ito naman yung pangalawang topic natin. So, kanina pinag-usapan natin sa isang video. Pinag-usapan natin kung gaano kadelikado at kung gaano kapangit ng joke time. No? Pinakita lamang nito ang utak sa kung anong tumatakbo sa isip ni Sara Duterte. Kung gaano kapangit ng tumatakbo sa kanyang isip. But anyway, on the other hand, yung kanyang tatay, iba naman ang diskarte. Ang drama niya, epal. Epal eh. Epal. Feeling presidente pa rin. Oy, Rodrigo Roa Duterte, Digong, former president. Hindi na po kayo presidente. Feeling president. Naglabas ng statement ang matanda. Naglabas ng statement ang matanda. Nakakatawa nga. Eto, binalita kanina yung kanyang statement. Ito yung statement. Si Philstar ang nagbalita. Ayan, Ayan, si Philstar. In-upload siya ni Philstar. Anong oras to? 6:11 PM. Ayan. Ito yung kanyang statement. Tungkol yan dun sa naganap nga na foiled assassination attempt. So, laki lang natin para medyo mabasa natin ng kaunti. Okay. Epal lang wala. Epal na epal si Digong dito But anyway, ito sabi niya. I join all peace-loving people in the world in condemning in the strongest possible terms the attack on former President Donald Trump. Si Donald Trump relevant kasi tumatakbo siya bilang presidenteng muli sa Amerika. Si Digong hindi. Nagpapa-relevant lang. Nagpapa-relevant lang siya. The shooting of former President Trump as he was speaking at a rally in Butler, Pennsylvania Saturday night is a chilling indictment of our times. It is a wake-up call that not even a former president and leading presidential candidate is safe even in the most powerful nation on earth. Okay? Tapos while assailant Thomas Matthew Crooks has already been neutralized, yada-yada, dami niyang sinabi. The failed assassination comes at a crucial time in elections, considering America's world affairs, etc., etc. Dito siya biglang kumambyo ng konti, si Digonggong. Dito siya nagpaka-epal ng wagas. Ito sabi niya. It is significant that former President Trump opened a sizable lead in the presidential race in a cause for concern to those opposed to his announced priorities. Concerned daw kasi sila. Ang sabi, American policies under the Biden administration towards the Philippines, particularly the installation of a missile system in Ilocos Norte, have placed the Philippines in considerable danger. It has generated no small amount of fear among Filipinos, wary that the country has now become a target if war breaks out anytime. Parang out of place, di ba? Di ba? Kasi alam nyo mga konsyero, unang-una, dapat di na siya naglabas ng statement kasi hindi naman na siya relevant. Di ba? Hindi na siya head of state. Siguro kung noon, walang problema. Kasi presidente si Digong, etc., etc. Tsaka may influensya sa foreign policy ng ating bansa. So, kailangan talaga niya maglabas ng statement. But now is a different situation. It's not the same time. Una, hindi na siya presidente. At dahil hindi na siya presidente, wala na siyang kapangyarihan para diktahan ang ating foreign policies. Pangalawa. Pangatlo,
kung ikaw ay kung ikaw ay maglalabas ng statement of support para sa isang kandidato na sa palagay mo gusto mong suportahan, keep it to the candidate. Huwag kang magpasok ng sarili mong agenda. Saan ka nakakita ng isang statement tungkol doon sa former shooting na isinama niya yung sarili niyang agenda? American policies under the Biden administration, etc., etc. What made them so sure na magbabago yung policies na yan moving forward? Seriously, what made them so sure that it will change pag umupo si Donald Trump? Baka nga hindi pa magbago yan eh. Mamaya dadaanan natin kung bakit. Kung bakit baka lalo pang kumiling yan para sa Pilipinas at sa Amerika pag si Donald Trump ang naging pangulo. Oo. Hinijack ni Digong yung moment ni Donald Trump. Kapal ng mukha. But anyway, so matapos hijackin ni Rodrigo Roa Duterte yung yung moment ni Donald Trump dahil sa napakawalang kwentang statement na ito, sinundan siya ng kanyang mga Duterte vloggers. Tulad nito, si Attorney Harry Roque. Ayan, sabi. Ay, kapumunta dyan. Balik, ayan. Sabi, Trump now a sure winner. Actually, may agree naman ako dito kay Attorney Harry Roque. No? Mukhang sure winner na si Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika. Paano na si Junior? BFF ni Trump si Tatay Digong. Ha? Saan banda? Naalala ko, nag-state visit lang si Donald Trump sa Pilipinas. It doesn't mean they're friends. Bakit? Sino ba talaga ang friend ni Digong? Si Xi Jinping. Ayan. I love Xi Jinping. Kailan nagpunta si Donald Trump sa Pilipinas? If I'm not mistaken, around 2017. If I'm not mistaken. Si Duterte, naglabas ng statement noong 2018. I love Xi Jinping. I need China more than anybody else. Sinungaling. Budolero. Nakakadiri itong mga Duterte balahura, vloggers na to. Alam niyo kung bakit? Kasi this is an event outside of the Philippines. Hindi ho kasama sa Pilipinas to. Although maapektuhan tayo niyan kung si Donald Trump uupo. Pero ngayon, gusto nilang i-hijack yung moment para i-kondisyon yung isip ng mga Pilipino na kapag si Donald Trump yung naupo, baka magbago ang polisiya ng Amerika sa Pilipinas. Isa sa pamamaraan para bulahin tayo ng mga Duterte vloggers, sasabihin nila, ay tight si Tatay Digong tsaka si Trump. Ayun. Tight daw sila, sabi. Best friends daw. BFF, sabi ni Harry Roque. Oo. Hindi. Ang BFF ni Digong, si Xi Jinping. Number 1, wag na tayo magbulahan dyan. Pangalawa, anong nangyari mga kotsero? Meron kasing pagkakataon, no May 1, 2017, nag-usap sa telepono itong si Donald Trump at si Digong. Iniimbita ni Donald Trump si Digong pumunta ng States. Pumunta raw siya doon. Mag-state visit sa Amerika. Ano nangyari? Tinanggihan ni Digong. Yan ba ang BFF? Yan ba ang BFF? Philippine leader Rodrigo Duterte says he may be too tied up to accept President Donald Trump's invitation to the White House. Yan ba ang BFF? Attorney Hurry Berry? Attorney Hurry Reke? Yan ba ang BFF? Parang di naman. Inimbita ka sa White House tapos inisnab mo. Hindi mo binigyan ng pagkakataon na bisitahin ng White House.
Busy ako eh. Busy ako kasi unahin ko muna si Russia. Oo. Unahin ko muna si Russia. I cannot make any definite promise. I'm supposed to go to Russia. BFF yarn. Ngaling. Tinungaling. Anong BFF dun? Duto nyo naman kami. Tapos mga kochero, hindi pa doon natapos. Paano mo sasabihing BFF si Donald Trump at si Digong? Pinagtalunan nila yung VFA. Pinagtalunan nila yung Visiting Forces Agreement. In fact, tinawag pa nga ni Digong na bastos si Donald Trump. Tinawag niyang bastos si Donald Trump. Tapos ngayon susulat-sulat siya, gagawa-gawa siya ng statement. Oh my God. Tigas ng fest locks ni Digong. Trump trying to save VFA. Sabi ni Duterte, February 10, 2020. Yan ha. Ayan ha, may date yan. Ano sabi ni Digong? Despite Trump's efforts, Duterte said he refused to change his position to scrap the agreement, stressing that American lawmakers were rude for demanding the release of Senator Laila De Lima, who is currently detained at the PNP Custodial Center at Camp Crame in Quezon City due to her involvement in illegal drugs. Ito yung sinabi ni Digonggong. Si Trump, pati yung others are trying to save the Visiting Forces Agreement. Sabi ko, ayaw ko. One is that napakabastos ng Amerikano. Talagang sobrang bastos. Imagine demanding the release of De Lima and the threat that we will not receive the aid at may kolatilya that all persons that had a hand in the imprisonment of De Lima will not be allowed to go to the United States. What is there in America? Sabi ni Digong. Well, fast forward 4 years later, it seems mali si Digong. Dahil sinabi ng korte, tatlong korte mga kochero. Sinabi yun ng korte sa 3 kaso na inihabla ni Digong laban kay Laila De Lima. Na inosente si Laila De Lima. So, nabastusan siya sa sarili niyang kalokohan. Nabastusan si Digonggong sa sarili niyang kalokohan. Nag-imbe-imbento siya ng kaso. Nag-imbe-imbento siya ng mga criminal cases. Tapos at the end of the day, napatunayan na imbento lang pala. Lang yan. Nagpabudo lang napakaraming Pilipino talaga ito ay Digonggong. Meron pa rin mga natitira. Meron pa rin mga konti-konti na nabubudol pa rin ni Digong. Ay, nako. Wala na tayong magagawa doon. Brainwash ang tawag doon. But anyway, ano nangyari sa BFA? Nung sinabi ni Duterte na hindi niya i-renew ang BFA, anong sinabi ni Donald Trump? Di maganda. Wala akong gastos. Di maganda. Wala tayong gastos. Oo. Wala tayong gastos. Nanumbat pa kasi Donald Trump, pero sabi. Asked whether he would try to persuade Duterte to reconsider, Trump told reporters at the White House, "Well, I never minded that very much. To be honest, we helped the Philippines very much. We helped them defeat ISIS. I don't really mind if they would like to do that. It will save a lot of money. My views are different from others." Tigas pa pala ng mukha ni Digonggong, no? Kung wala pa pala yung Amerika, hindi niya mapipigilan yung Marawi Siege. Hindi niya mapipigilan yung Marawi Siege. Tigas ng face locks talaga ni Digong. Anyway. After nyan, 1 year later, February 2022 tong balita,
1 year later, anong sinabi ni Digong? Sige po, visiting forces agreement na po ulit tayo. Sabi. Loser. After the meeting between Secretary Austin and the President decided to recall or retract a termination letter for the VFA, Lorenzana said. So the VFA is in full force again. There is no termination letter pending. We are back on track with your secretary to plan for future exercises under the VFA. Walang isang salita talaga to si Digonggong eh. Walang isang salita. Akala niya mabobola niya si Akala niya mauto niya si Donald Trump. Akala niya mauto niya pero hindi niya nauto. Wala eh. 'Di ba? Superiority complex eh. Akala niya siguro napakahusay niya, kaya niyang utuin lahat. Hindi niya nauto si Donald Trump. Alam niyo mga kotsero, hindi magiging bilyonaryo si Donald Trump kung uto-uto siya. Hindi siya magiging bilyonaryo, hindi siya magiging one of the richest and most influential Americans. Not just in America but in the world. Kung uto-uto siya. Si Digong uto-uto pa pwede. Nagpa-uto siya kay GMA. But anyway, meron pa, alam nyo, may kinalat pa nga si Attorney Harry Roque, natawa ako eh. Fake news talaga, as in, it's confirmed fake news. Ito yung shinare niya. Ayan. Tungkol dito sa palarong pambansa. Tungkol ito sa palarong pambansa. Ayan Harry Roque shinare niya sa reels niya kahapon. Harry Roque. Ito yan mga kotsero ha. Ipaparinig ko sa inyo. Ito yung palarong pambansa. Tapos ang kwento daw, nung dumating daw si PBBM, nagsigawan daw yung mga tao, Duterte! Duterte! Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo. Sa TikTok nakuha. Alam nyo sa TikTok nagkakaroon ng dito ang daming fake news na kumakalat pagdating sa administrasyon. Yan, ito yung kumalat sa TikTok. Pero may nag-share ng actual video. Ito yung actual video nung mga ganap doon sa event na yan sa palarong pambansa nung dumating si PBBM. Ito yung totoong nangyari. May naririnig kayong sumisigaw ng Duterte? Wala. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang linaw, di ba? Ferdinand R. Marcos Jr. Torny Harry Ricky. What? What? Ba't ka nakikisama sa fake news na yan? Abogado ka pa naman. Tuloy natin. So, kinuha nila tong video na to, nilapatan nila ng mga grupo na sumisigaw ng Duterte. Nasaan ang Duterte? Wala, di ba? Wala kayo naririnig na sigaw ng Duterte, di ba? Wala.
tao. Congrats sa mga nasa palarong pambansa. Oh. Wala, di ba? Wala. Wala kayong naririnig na sumisigaw ng Duterte. Duterte. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Oh, walang Duterte, di ba? May narinig ba kayong Duterte? Wala kayong narinig na Duterte. So what does that mean? What does that mean? Etong video na to, na unang na-share ni Harry Roque, tungkol sa palarong pamansa, ay dinoktor, pineke, para magtunog na sumisigaw yung mga tao na Duterte. Ang nakakatawa, kasama si Harry Roque sa nagkakalat ng kasinungalingan nato. Tignan yung kaepalan ng mga yan. Ito pa isang epal. Si former Ambassador Bobby Tiglao. Ano sabi niya? Game over. Trump is now the de facto US President. Marcos better brace. Trump does not like wishy-washy leaders. Deep State put Marcos in place. Ha? Talaga? Saan banda? Deep State put Marcos in place? Sino bang sinuportahan ng US nung panahon ng 2022 national elections? Di ba si Lenny? Sino ang naghalal kay PBBM? Taong bayan, Sir Bobby Tiglao. Taong bayan po, you were a witness to that. Nakita mo yan. Kasi kasama ka namin noon sa campaign. Nakita mo yan. Alam mo na yun ang katotohanan. Deep state ka dyan. Deep state put Marcos in place. Ang deep state, alam natin, ang sinuportahan nun si Lenny. Alam nating lahat yan. Huwag niyo humbulahin ang taong bayan. Ang naglagay po, alam niyo kung bakit it doesn't make sense, mga kotsero, na yung deep state ang naglagay kay PBBM bilang Pangulo? Imposible yan, alam niyo kung bakit. Kasi, nung panahon ng eleksyon, katandem ni PBBM si Sara. At ang deep state, hindi lang siya galit kay Marcos, galit din siya sa Duterte. So, imposible yun. Imposible deep state ang maglalagay kay PBBM. Kasi madadamay si Sara. Anyway. Yung deep state, galit talaga yan kay Trump. Very anti-Trump and he knows this. Or maybe if Xi Jinping will tell Trump, if you order Marcos to close down the 9 EDCA sites, we will sponsor 9 Trump towers all over China. Wow! May ganun, drama, no? Ang gusto lang talagang palabasin dito ni Baba Tiglao, si PBBM ay tumatanggap ng utos lang sa Amerika. Yun lang yun, that's it. That's it. Pero nakakatawa lang yung statement niya, alam niyo kung bakit. Kasi una, si Donald Trump po, ang isa sa mga pinakaunang lumaban sa China na bansa. 2020 yan, no? Trump's pushback against China pays off with an important win. Oh, nag-pushback siya sa China nung siya yung presidente ng Amerika. Hindi pro-China si Trump. Baka nakakalimutan nyo. Ang kanyang plataforma ay taasan ang tariff ng China to 60%. Sa Tagalog, tataasan niya ang pagbubuwis ng mga ini-import galing China ng 60%. Ano ibig sabihin nun? Mas mahihirapan ang mga Chinese importers na mag-import ng produkto galing China papuntang Amerika kasi sobrang mahal. Sobrang mahal. So, paano mag-uusap si China tsaka si Amerika? Kung manalo si Donald Trump, paano mag-uusap si Xi Jinping tsaka si Donald Trump? Luluhod si Xi Jinping kay Donald Trump. Yan ang sigurado.
Lalong-lalo na mga kotsero na ang pagkain ng China ay nanggagaling majority sa Amerika. Good luck. The WIPO vote is an encouraging sign that the Trump administration is taking a more active, forward-leaning role in international organizations rather than cede the ground to the Chinese. These organizations are especially important now when the world is facing global problems such as the novel coronavirus and climate change. Speaking of COVID, ano pa yung mga bagay na nagpapakita na si Trump ay hindi kakampi sa China? Ito yung pangalawa. Yes, of course, Donald Trump is calling coronavirus the China virus. China virus, guys. Siya lang ang world leader during that time na tinawag ang katotohanan tungkol dyan sa COVID-19 na yan. Na yan talaga is a virus manufactured in China. Si Donald Trump lang ang gumawa niyan. Diba? Trump has quite clearly crossed out corona before virus and replaced it with the word Chinese. That edit is part of a concerted effort by the president and some of his administration to change the public understanding of this as a global pandemic that every nation's responsibility to. China did this. Totoo naman. Si China naman talaga gumawa niyan. Kasalanan naman talaga ni China yan. So, it doesn't make sense, Sir Bobby Tiglao, no? How will even Xi Jinping talk to Donald Trump? Paano kakausapin ni Xi Jinping si Donald Trump? And even if magkausap sila at mangako si Xi Jinping na magpapatayo siya ng mga Trump Tower sa loob ng China, seriously, paano nila gagawin yan? Kasi ang real estate ng China ngayon ay sabog-sabog. In fact, may rescue package sila ngayon sa mga real estate. Ang gustong gawin ngayon ng Chinese Communist Party, mga kotsero, ay puwersahin lahat ng LGU ng China na bilhin lahat ng mga naluging building at ipaupa gawing low-cost renting. So, ang sasalba sa China ay ang plano nilang pangsalba sa Chinese Communist Party ay ang mga LGU. Tapos mangangako ka ng siyam na Trump Towers. Wala nga pera ang China ngayon. Hindi nga sila makapagpatayo ng sarili ng building, Trump Tower pa. Of course, hindi naman kapatol-patol yan, di ba? Sasabihin nila, ni-research mo ba? Nagjo-joke lang naman si Bobby Tiglao dyan, etc., etc. But you know, syempre, sometimes you have to be mapagpatol. So, paano po magbibida-bida ngayon si Rodrigo Roa Duterte? May pa-statement pa kayo? Titigas sa mga peslaks niyo. Oo, pero ang gusto niyo lang pala ikalat yung walang kwenta yung agenda. Yung agenda nyo ay ito: American policies under the Biden administration towards the Philippines, particularly the installation of a missile system in Ilocos, have placed the Philippines in considerable danger. It has generated no small amount of fear among Filipinos that are wary that the country has now become a target if war breaks out anytime. Tapos biglang, I join all who wish former President Trump a speedy recovery. Langya kayo. Ang pa-plastic nyo. Ginamit nyo pa yung foiled assassination attempt kay Donald Trump para ikalat yung mga walang kwenta yung agenda. Titigas ng feslax. I know. But anyway,
alam naman natin na minamanipula lang nitong Duterte, ng mga kampo ni Duterte at ng mga Duterte vloggers ang perception ng taong bayan. Ang gusto nila, maniwala o pa rin tayo sa mga kabuktutan nila. Legit kabuktutan talaga. Gusto pa rin nila maniwala tayo sa kabuktutan nila. Wag na ho kayong pumayag. Wag na ho tayong pumayag. Wag na ho tayong magpauto sa mga kabalbala nila. Wag na ho nating kagatin yan, mga kotsero. Siyempre, para sa 2025, mga kotsero, maihalal talaga natin yung mga tunay na nagmamahal sa bansa. Para sa 2028, maihalal talaga natin yung mga tunay na may pakialam at pagmamahal sa bansa. At hindi ang kampo ng Duterte yun. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating video for today. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo rin po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Coach Jared ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless you. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?